Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga kababayan. Yes, good news. Nako, gulat sila dito. Mananagot na. Grabe to. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon sa video ito. So mga kababayan, bago po natin i-play yung ating main video, eto pasadahan po muna natin itong si Abante, no? At ito pong Korte Suprema mga kababayan, may pasabog, aba. So, wag na po natin patagalin mga kababayan, no? Pero bago po natin pala simulan to mga kababayan, palike naman po at pa-subscribe, ayan. Eto, simulan na po natin dito po kay Abante mga kababayan. Sabi po ko kasi dito ni Abante, no? Abante o mapila sa mga magnanakaw na magbago na. Aray ko po. So, sabi po ni Abante dito, nananawagan ako ngayon sa mga nagkasala sa pagnanakaw sa taong bayan. Magsisi kayo. Magsisi. Ayan, yan po ang apila ni Pastor Abante. Naging emotional pa siya dito sa isang emotional na at nag-aalab na privilege speech sa pagbabalik sesyon ng Kamara, no? Sinabi ni Abante na ang kasalukuyang kontrobersiya sa flood control projects ay hindi lamang usaping legal kundi usaping konsensya at moralidad. Ayon kay Abante, hindi pa huli ang lahat. Para ang mga sangkot sa katiwalian, kung handa silang magbago, magsisi at ituwid ang mga mali. Nako, talagang pastor na pastor, no? Iginiit niyang kailangan ng bansa ang national acceptance at restitution. Hindi lamang sa salita, kundi sa gawa. Ayan, magsisi daw sila. So, napakalinis ni Abante, no, mga kaubayan. Napakalinis po ni Abante. Wala akong nabalitaang may flood control ba ito si Abante? Magkakaalaman din tayo. Sana mailabas na lahat ng no? Yung Cabral files para makita natin kung kasama ba si Abante. Kung hindi naman kasama, di maganda, no? Para mabawas-bawasan naman yung mga may sala. Okay? Pero, sabi magsisi, hindi pwedeng magsisi lang. Kailangan nilang managot, no? Abante, no? Dapat ang panawagan mo ay managot, di ba? Managot sa taong bayan. Makulong itong mga hinayupak ng mga magnanakaw sa kaban ng bayan. Sabagay, pag nakulong sila, talagang magsisisi sila. Kung talagang bukal sa kanilang puso, di ba? Pero yung iba yung iba, kahit siguro ikulong mo na, hindi pa rin magbabago. Mukhang pera pa rin, no? Ano pong masasabi niyo dyan mga kababayan? Just comment down below. At ito, pasadahan din po natin itong Supreme Court. Sa post po ni Sir Rob, Dr. Rob Rances, no? Nako. Korte Suprema itinakda ang oral argument sa unprogrammed appropriations ng 2024, 2025 at 2026 GAA. Ikapipirma lang ng 2026 Sabi po dito sa post, mga kababayan, ang caption po dito ni Dr. Rob Rances, may kolon na lalong mamamaga sa stress. Aray ko po. Oo nga siyempre, kasama ba ang Office of the President sa magpapaliwanag, no, ng unprogrammed appropriations ng 2024, 2025 at 2026. Ngayon po yan 2026 mga kaubayan. Kasama na sa oral arguments kasi may unprogrammed funds pa rin.
Sabi na sa inyong huwag kayong maglagay ng programs eh. Ngayon, mayroon, eto. Nakatakda ng ang oral arguments, no? Nako po, kailan kaya to? Walang nailagay. Sa susunod, i-research natin kung kailan to, ha? Pero, nako po, sana matuloy ito. Sabi nga po ng ating mga kaubayan dito, sana yan. Ito. For once and for all, sabi po ni Bibi Herbas, no? For once and for all, sana hindi tatanggap ng maleta ang Supreme Court. Magbago sana lahat ng judges ng Supreme Court for the better. Mahalin ng tunay ang Pilipinas. Gawin ang tama ayon sa konstitusyon. Huwag magbulag-bulagan sa katotohanan at sana maging matapang para makamit ang matitinong mamamayan ang hustisya. Tama. Tama na, sobra na ang pangapi, panluloko, pambabastos na ginagawa ng gobyerno ngayon sa mga Pilipino. Ayan, palakpakan po natin. Oo nga eh, delikado rin, no? Delikado rin itong mga ganitong sa Supreme Court kasi baka mamaya, no? Anong malay natin, di ba? Baka tumanggap ng mali-malitang basura, nako, wala rin patutunguhan. Sana, hindi po sila tumanggap ng mali-malitang basura, mga kababayan, no? Ito naman po sabi po ni Alan, no? Baka bago po lumabas ang desisyon, ubos na ang unprogrammed. Nako, oo nga eh. Sa sobrang tagal ng proseso natin dito sa Pilipinas, baka nga, totoo itong sinasabi ni Alan, no? Na baka bago po magkaroon ng desisyon ang Supreme Court, ay ubos na. Yung 2026, yung 2026 na lang ang ubusin nila. Kasi yung 2024, 2025, no? Ay wala na. Lusaw na, mga kaubayan. Okay? Magkano ba ang unprogrammed funds ng ang 2026? Malaki-laki rin yan, mga kaubayan. So, pag yan, naubos nila before ang decision, so, useless na rin yung decision. Kahit sabihin pa natin pumanig, kahit sabihin pa natin pumanig sa atin, no? Pumanig sa taong bayan yung Korte Suprema. Pero ubos na pala yung unprogrammed. Di ba, inuna na? Aray ko po. Ano po ang inyong masasabi dyan, mga kaubayan? Just comment down below. At eto, no, bago po natin i-play yung ating main video, ito may panunorin po tayo. Talagang magkaibigan pala, mga kababayan. Umamin eh. Umamin po si Bong Revilla na magkaibigan, matalik silang magkaibigan ni former Speaker Martin Romualdez. Ito, pakinggan niyo po ito, mga kababayan. Bigyan po natin ng reaksyon. Ipakilala ang isang taong ito na pinagkakautangan ko na malaking utang na loob dahil itong taong ito hindi ako iniwan. Noong panahon na ako'y lugmok na lugmok, talagang hindi niya ako pinabayaan, hindi niya ako iniwan. Mga kababayan, ang aking matalik na kaibigan na maipagmamalaki ko, sabi ko nga, kahit na ano pang durog nila sa isang taong ito, mananatili ko pa rin siyang kaibigan at kasama niya ako sa laban. Mga kababayan ko, mga kalalawigan na Kabiteño, pinakikilala ko po sa inyo ang ating kaibigan, Speaker Martin Romualdez! So yan mga kababayan. Malamang sa malamang kahit anong gipit nila kaya former Senator Bong Revilla ay hindi po nito ikanta. No, si former Speaker Martin Romualdez, matalik palang magkaibigan. Diba? Ngayon, alam nyo na. Alam nyo na kahit kaibigan, no, ay pwedeng ilaglag sa oras ng kagipitan, di ba? Yun talaga yun di ba?
Ang tunay na kaibigan ay nasusubukan sa oras ng kagipitan. Tama. Oh. Ibig sabihin lang nito, mga kababayan, hindi kayo tinuring na kaibigan. Kasi ngayon oras ng kagipitan, ikaw lang ang, di ba? Ikaw lang ang nakulong. Diba? Anyway, ano po ang inyong opinion dyan mga kababayan? Just comment down below. At eto, pasadahan po natin ang video ito na kung saan sabi po dito mga kababayan, hala, tuloy ang impeachment ni BBM. Lagot, BP Sara gumanti na. Ito pakinggan po natin. Sir Banat Bay, pasok. At ito, panoorin nyo itong video na kung saan ay in-interview si Mike Defensor. Pag-uusapan pa namin bukas, maraming mga legal options tungkol dito. Pero again, nung kasing marami ng kaso dito sa Supreme Court, nandyan yung Gutierrez case, nandyan yung Francisco case, tapos ito nga recently, dun sa impeachment ni Vice President Inday Sara. So ito yung mga batayan na nagkaroon na ng paglilinaw ng Korte Suprema na ang sinasabi nga, hindi lang to legal, hindi lang to political, pero more importantly, constitutional to. May mga dapat tayong sunding alituntunin o yung sinasabi ng Constitution, and one of which is kailangan tanggapin ng Secretary General, i-refer niya sa Speaker, at yung Speaker naman may 10 araw para i-refer sa plenaryo, at yung plenaryo naman may 3 araw para i-refer sa Justice Committee. So batay dito sa mga binanggit ko, pag-uusapan namin kung ano yung aksyon na gagawin namin siguro next week, no, o sa darating na mga araw mula bukas. Based on experience, Mike, pwede pa kayo makahabol, di ba? Hindi ko sigurado kasi ang nangyari, Jovi, kagabi, pinag-uusapan nga na pwede naman ng Thursday or Friday or Monday filing. Pero napagkaisaan namin, sabi nila kasi wala daw pasok ng Friday. Sabi ko hindi naman pwede yan kasi siyempre, di ba, government office may pasok naman. Pero anyway, sige, sabi ko, sige, Thursday na rin, pwede naman, walang problema. Ang magiging mabigat dito, Jovi, yung pag hindi nila tinanggap yung aming impeachment case, lumalabas na yung unang impeachment case na maraming nagdududa, sinasabi nga, peke yun at hindi totoo. Yan yung nagiging problema. Do they now say that the other impeachment cases, kasi ang sabi ng Constitution, 10 session days. So ang first session day is Monday. Pero paano kung tinanggap nila kaagad dito at ni-refer nila sa Committee on Justice, let's say on Monday or Tuesday, at yung sa amin ay hindi mai-refer, lumalabas na ang first impeachment case ay yung i-final na maraming pagdududa mga tao. Yun yung naging problema at yun din ang problema. sinabi naman ng Korte Suprema yun na hindi pwedeng basta politika lang. Huwag natin babuyin yung proseso ng saligang batas. Ito importante, meron pong mga precedents na nangyari na ganyan, pero tinanggap kahit wala yung head. Tandaan nyo ito, katawa-tawa nga sa mga government department o whatsoever, government offices, meron yan yung pagkapasa mo, tinatatakan na receive. Hindi kailangan yung mismong boss ang humarap sa'yo at kunin. Tandaan yan, kahit sa Malacanang, di ba? Pag nagpasa ka ng sulat dyan, kahit kanino o para hindi ibig sabihin, harap na sa'yo si Marcos kahit siyang presidente. Yan po ay, tatatakan lang kung sino man yung tumanggap. Ibig sabihin, kailangan tanggapin. Yan po ay nasa batas natin. Sa katunayan, yung hindi tumanggap, dapat kasuhan yan. Dapat kasuhan yung hindi tumanggap. Kung sino man yung nasa office niya. Nakita ko yung video, hindi ko lang mahanap For example lang, ganyan palang patakaran mga kababayan. For example lang, ganyan lang yung rules, no? Kapag wala po diyan yung boss, bawal tumanggap ng any documents, no? Kung ganyan po ang rules mga kababayan, dapat ang boss, no? Palaging nandiyan sa opisina, wag kayong wag kayong wag kayong pakalat-kalat. No? Wag kayong aalis sa opisina nyo. Kasi kayo palang pinaka-importanteng tao. Di ba? Kayo pala ang pinaka-importanteng tao dyan. So, huwag kayong umalis, no? Bakit kayo umaalis na kayo pala ang taga-receive? No, ikaw na ang boss, ikaw pang taga-receive. No. Kasi yung mga sekretary mo, walang mga walang mga, tawag dito, walang, sa wari kasi tinatawag yung pulos, no? Ang tawag siya. Anyway, sige, panoorin natin ito mga kababayan. Bigyan natin ng reaksyon. Dapat po kinakasuhan yan dahil mali po yun. Eto,
may paliwanag po ang isang constitutional expert di umano. Kaya lang, interview sa DCMM kaya hindi ko, audio lang ito. Pero papakita natin yung muka. At ito ay hindi pumapabor sa ibang mga, alam mo na, pabor ito sa mga, I think sa mga Pinklawan, sa mga Dilawan. Kasi basta in-interview ng mga DCMM, mga ABS-CBN, matik yan. Matik yan, mga Dilawan o Pinklawan. O ganun ang political leaning, ha? Ito, pakinggan nyo to. Attorney Domingo Cayosa po ang isang constitutional law expert at dating presidente po ng Integrated Bar of the Philippines. Sakto-sakto dahil constitutional itong issue natin eh. Yung pagtanggap po ng mga impeachment complaint, nasa ali ito ni Attorney Domingo Igon Cayosa. Attorney Igon, good morning po. Morning Alvin, magandang umaga sa ating mga kababayan. Ano po yung take po ninyo doon sa bumubula yung bibig ng mga nag-file kahapon dahil walang gustong tumanggap ng kanilang Grabe yung salita nitong tong anchor. Bumubula yung bibig. Alam na alam mong Dilawan at Pinklawan eh. Alam mo yan ang problema sa Pilipinas eh. Sa totoo lang lalo na itong mga animal na ito. Yung mga ganitong klaseng tao. Ito problema sa Pilipinas. Porket sila Topacio ay nasa PDP, yung mga kasama na naandoon ay against kay Marcos, iniisip kaagad nila, they are favoring the Duterte. Sa matter of fact, isa nga yan sa mga tanong kaya kahapon doon sa press con parang nagkaroon ng initan eh. Nagagalit doon si Kati Binag eh. Talagang ang kulang na lang magwala doon eh. Ay blood eh. Kasi nga po, ang tanong, Duterte supporter ba kayo? Tanginan nyo mga media. Sorry hindi ikaw na nag-interview. Yung mga nagtatanong na media, that is irrelevant. The issue here is impeachment of President Marcos. Bakit nyo kailangan tanongin, supporter ba kayo ni Duterte? Di ba? I mean, maging naman kayo. Porket, kung supporter ni Duterte, di nyo nasusuportahan to. Dahil sasabihin na naman ninyo, gusto lang niya mapatalsik si Marcos para makaupo si Duterte. Ulul! Sigurado na kami 2028 mauupo yung BP Sara Duterte na yan. So hindi yan ang usapan dito, dapat managot ang presidente. That's it. And again, hindi lang managot, pero tumigil na yung ganitong katarantaduhan. That's the key point. Itigil na itong ganitong katarantaduhan. Alam niyo kung bakit mga kababayan? Ubus na pera ng Pilipinas. Ubus na. Trilyon-trilyon na. Lumobo na ang utang natin. Bakit? Kasi utang tayo ng utang para supposedly sa infrastructure. Kuno, na putang ina, puro ghost naman. Mamaya nga meron din tayong i-discuss na isa pang ghost Ghost traffic signs. Mamaya, ikukwento natin yan. Di ba? Yun ang dito nakakabuisit ito mga kababayan Nakakabuisit dahil, ladies and gentlemen, this is something na sana man lang ay tinanggap. Di ba? Ito nga, sinasabi dito nitong constitutional expert na ito. Sinasabi niya dito na yan po inaayon sa batas, dapat tanggapin. impeachment complaint laban sa presidente. Anong insights, anong take nyo po doon sa isyong yon? Well, depende kung anong complainant. No? Kasi yung pangalawa ay meron naman silang verified complaint at meron naman isang congressman na nag-endorso nito. So it is ministerial upon the office of the Secretary General na tanggapin ito at i-refer kaagad sa speaker. Opo. So yung rason na hindi nila pwedeng tanggapin kasi wala yung kanilang Secretary General na sa Taiwan daw, hindi ho yun sapat na rason. It is actually a violation of civil service rules. Nako. At yung ethical standards for public officials, yung ginawa nila na hindi pagtanggap ng complaint. Alam mo, dapat kasuhan yan. Pagka ganyan, dapat kasuhan. So dapat pala sibakin na yan mga kababayan, no? Tanggalin yan. Tanggalin po sa kanyang posisyon. Kasi labag pala sa no? Labag sa konstitusyon, no? Yung kanyang ginawa na hindi pagtanggap, okay? Doon sa impeachment complaint. So yan mga kababayan, ano bang nangyayari ngayon? So ang nangyayari po ngayon, pag ang impeachment complaint mo ay against kay BP Sara, tanggap agad, no? Pag ikaw naman ay ang impeachment complaint mo ay against President Bongbong Marcos Jr., no? Medyo yung mga totoo yung mga totoong impeachment, okay? Complaint. Ay medyo hihirapan ka ng kante, di ba? Anyway, ano po ang inyong opinion, reaction dyan mga kabayan? Just comment down below. Yan, maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.